guys, ito na yung pinakahuli na talaga. So, part 2 ng welded connections, which is eccentrically loaded welded connections. So, ito na yung problem. Proceed na agad tayo sa problem. Kasi mas madali lang naman to dahil alam nyo na yung eccentrically loaded dun sa umpisa. May mga nabago lang na formula. Maliit lang. So, i-take down nyo na lang or i-note nyo sa, i-screenshot nyo to or bahala kayo kung anong gusto nyo gawin. So, I prefer or I recommend na isulat nyo to kaysa naman yung pinapanood nyo lang. Isulat nyo rin na isolve paulit-ulit or isolve nyo, basta isolve nyo lang ng kahit twice para maalala nyo. Yan, so the plate is connected to the column using 8mm fillet welds. So, yan. Yan ang itsura. So, kung nakikita nyo, may dimensions na lagay dyan. 200mm ito. 250mm yung sa may welded part at 300mm yung eccentricity. Hindi pala to eccentricity. So, 300mm lang yung dito hanggang dito. So, kung solve nyo yung eccentricity, di ba kalahati pa nito dahil ang center niyan is dito sa bandang to. Tama? So, yan. Yan yung ating figure. And then, yan, lagay ko na lang ito para may reference na tayo. Hindi na tayo malito. Hindi ata pantay. Pero okay lang yan. So, number 1, ang hinahanap is shear stress due to load alone. Number 2 is shear stress due to moment alone. And number 3 is maximum shear stress. Parang same lang din dun sa dati nating problem. No? Dun sa eccentrically loaded. Kaso dito, hindi ko nilagay na yung most critical pero isolve pa rin natin. Pupunin natin siya dito. So, paano ba yon? Yan. Maglalagay ka ng ganyan. So, ito lang ha. Ulitin ko ha. Yung kapag may nakita kayong vertical or horizontal eccentric load, automatic na meron siyang 2 critical points. So, dalawa yung magiging 2 critical points niya or parts. Pero pagdating naman sa mga eccentric load na nakaslant or diagonal, na merong angle, mga ganyan. So, ang meron doon, isa lang na specific critical part. So, kung papansinin nyo doon sa dalawang example ko last meeting about eccentrically loaded riveted connections, doon sa isa na vertically loaded is dalawa yung critical points niya. Tapos doon sa isang nakaslant, naka-diagonal is isa lang yung critical point niya. So, yan. So, dito, pansinin nyo, magiging dalawa din dito. Kasi vertical siya. Paano naging vertical? So, dahil magkakaroon ka ng moment na clockwise dahil sa 140 kN na to, diba? Iikot siyang paganyan, kanan. So, ang ating mga resisting forces, magiging pakaliwa naman. So, pakaliwa, counterclockwise. So, yan. Yung itsura niya. Tapos, ilagay natin yung mga resisting forces vertically upward due to the load alone. Ito due to moment. Tapos ito due to the load. So, yan. Kung titignan nyo, ito is downward, upward, downward, upward, 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 and upward. So, meaning, dyan sa dalawang yan ang ating critical parts or critical points. Yan. So, yan. Ayan, na-solve na natin. Nakuha na natin kung paano gumawa ng ganyan. Kung paano ulit na, i-master nyo na to, ha? Baka ibigay ko naman to sa finals. Panigurado may bibigay ko talaga. So, yan. Punta na tayo sa shear stress due to load alone. So, itong gagawin mo, P prime is equal to, dahil iisa lang naman yan, vertically lang, ang P prime mo is equal din sa P prime Y. Dahil wala ka mang, hindi naman to diagonal, so wala kang value ng P prime X. So, P prime Y is equal to 140 times 1,000 to convert kilonewton sa newton, and then divide by 250 millimeters times 2 dahil dalawa is equal to 280 newton per millimeter. Yan. After nyan is punta na kaagad sa F. V is equal to P over effective thickness. So, yan. P is equal to 280 all over 0.707 times 8, which is 8, given yan, 8 millimeters. So, equals 49.50 MPa. That is your final answer in number 1, shear stress due to load alone. So, let's proceed to solving shear stress due to moment alone. Excuse me. So, due to moment alone, ano ba yung una natin ginagawa ulit dyan is kinukuha natin
yung value ng moment. Yan. So, 140, saan siya iikot? Diba? Yung eccentricity niya na 300 plus yung kalahati ng 250. Kasi diba ang eccentricity is from the eccentric load to the center of gravity. So, dito yung center mo. 250 divided by 2 plus 300. So, yan. Is equal to 59,500 kilonewton meter ito. This is dash, not equal. So, dash millimeter. After that, ito yung formula na gagamitin mo. Summation of L. Dito kayo nagkakatalo sa dito magkakatalo sa riveted tapos dito sa welded. Ito yung formula ng sa welded. Yung sa riveted, iba din, di ba? Iba yung formula doon. O lalahanin nyo kung ano yung formula doon. I-compare nyo. Magkaiba. So, summation of L times L squared over 12 plus X squared plus Y squared. Yan. So, ano itong L? Edi yung 250, syempre. Yung 250 na length ng welded part times 250 squared over 12. Yan. L squared over 12. So, 250. Bakit 0 ito? Nakikita nyo yan, ha? Ito. Ito yung, dito ka, tawag dito. Dito yung center of gravity mo, di ba? Dito. So, yung X mo is dito na part. Gumalaw ba or same lang yung center of gravity sa center ng bawat welded part, di ba? Ibig sabihin, hindi siya gumalaw sa x-axis. Hindi siya umalis or hindi siya lumayo sa center. So, meaning 0 lang yan. 0 squared. Tapos, itong y is yung distance ng center to the dyan. Ano ba tawag dito? Dito, sa part na to. So, this one, dito sa part ng weld na to. So, 200 ang kabuuan, meaning 100. Kalahati, center to that part. So, 100. 100 squared. So, yan, simplify. Ito yung magiging sagot. Basahin nyo na lang. Yan, after nyan, punta tayo. So, dun sa P double prime is equal to MR over summation of L. Yan. So, P double prime X is equal to MRY. Tandaan nyo, X dito, magiging Y doon. MRY over summation of L times L squared over 12 plus X squared plus Y squared. Meron ka ng value ng M. Yung RY mo is 100. And then, yung ito na part is ito. Yan, salpak mo lang lahat. Pag na-solve mo na, ito yung lalabas na sagot. 782.47 Newton per millimeter. After that, yan. Solve for P double prime Y naman. So, MRX over summation of L. Yan. So, 1,000. Itong 59,500, kinonvert lang. Multiply ulit sa 1,000 para maging newtons, no? Kasi kailangan natin is newton and millimeter. So, bakit 250 divided by 2 naman yan? So, ito yun, no? Kung kinuha mo, kung ang RY mo is kalahati ng 200, ang RX mo is kalahati ng 250. All over, yung sagot na 7 million. So, ang sagot dyan, sa part na to is 978.08 Newton per millimeter. After that, ano yung gagawin? Di ba parang using Pythagorean theorem, kukunin mo na yung value ng P double prime mismo. So, P double prime is equal to P double prime X squared plus P double prime Y squared square root ng kabuuan. So, yan, salpak mo lang. This one is 782 squared and this one is 978.08 squared. Simplifying, makakakuha ka ng sagot na 1,252.56 Newton per meter. Tapos na ba dyan? So, hindi pa kasi ang nakuha mo pa lang is yung P double prime. Ang hinahanap natin is shear stress. Shear stress ang hinahanap natin. No? So, shear stress, FV is equal to P double prime over effective thickness. So, P double prime nakuha mo na 1252.56. Ito. All over 0.707 times 8. Which is equal to 221.46. That will be your final answer in number 2, which is the shear stress due to moment alone. So, lastly, maximum shear stress yung hinahanap natin. So,
Maximum shear stress. So, naalala nyo yung formula noon. Ito. Ginamit na natin doon. Gagamitin ulit natin dito ngayon. Pareho lang siya. Sabi ko nga sa inyo, dito lang nagkaiba. Sa summation. Yan. So, yan, salpak mo lahat. P prime x is none. P double prime x is ito. P double prime y is ito. And P prime y is ito. And P double prime y is ito. So, yan. Salpak mo lahat dyan. P double prime y ito. Ayan. Salpak mo lahat and simplify. P will be equal to 1,481.56 Newton per meter. After that, solve for shear stress na. Maximum shear stress will be equal to P over effective thickness. Yan. Yan, salpak mo lang ulit. P is 1481 and PE is equal to 0.707 times 8. Yan is equal to 261.95 MPa. That will be your final answer. And na yun, tapos na. Napakahaba lang, mahaba yung formula, pero madali lang gawin. Basta alam nyo yung figure na ano yung steps na ginagawa ko, gawin nyo, sundan nyo, at hindi kayo malilito. So, yan. Yan, kaya ang sabi ko nga sa inyo, ulitin nyo to sa papel, isulat nyo para naman nagigets nyo. Hindi yung lang yung pinapanood nyo lang ito or binabasa nyo or pinapakinggan nyo lang, di ba? Hindi nyo talaga magigets to hanggat hindi nyo ginagawa or tinatry nyo sa sarili nyo mismo. So, yan lang. Sana yung nagets nyo and ayan. Happy finals next week. Good luck!